Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid ko star viewers? So, ang reading natin ngayon is, ito ang reaction ng person na ito nang malaman niya ang tungkol sa iyo. So guys, this is collective general reading. Paalala ko lang, hindi po ito private reading. Makakarasunit po ito sa taong mafe-feel or ramdam na ramdam itong mensahe na pinagsasabi ko dito or mga binabanggit ko dito. So, kung hindi mo feel ang reading na ito, then hindi ito para sa'yo. Huwag nyo lang po lahatin ang nababanggit ko dito dahil hindi po ito para sa isang tao lang. Alright? Para ito sa tao na makakaintindi or magigets or makakaresonate sa mga binabanggit ko dito. So, kamusta kayong lahat? Namimiss ko kayo. I do hope namimiss nyo rin ako. I love you guys. At maraming salamat sa lahat-lahat na mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel, The Star Talking Tarot. And I hope everybody are doing well. So, let's move forward na, no? Who is this person? Alamin natin kung sino itong person na ka-deal ninyo. This could be the person in your mind or this person na whoever find out or sino itong tao na nalalaman ang tungkol sa iyo. Alright? Who are we talking about? Sino itong pinag-uusapan natin? Spirit guiding angels, sino itong tao na manalaman tungkol sa ating mga collective? Sino itong tao? Nalaman siya tungkol sa ating mga collective. So, we have here number 9. This could be the person na born on the 9th or September. We have 60s, Sagittarius. Guys, ito yung mga, this could be the person na someone find out about you. Ito yung person na nagkaroon ng reaction or manalaman tungkol sa iyo. Alright? So, we have here 60s, Sagittarius, or siguro you could be dealing with a person na Sagittarius, around 30s, or 60s, mas matanda pa sa'yo. Gemini, again guys, we have here, this is not just love reading ha, kasi I'm getting like marami dito, could be like expecting love reading, or this could be you're thinking about this person, no? So, meron ditong few, konti lang na hindi related sa love reading. This could be like co-workers, katrabaho, or sa business, no? So, yeah. Alright, so meron tayong ditong mas patanda pa sa iyo. Maybe you have age gap with this person, no? Gemini, Libra, confirm, Libra, malakas ang Libra dito. Aquarius, you could be dealing with your karmic person. Working with the government, so maybe police, teacher, yeah, something like that, or flight attendant, abroad, nagtatrabaho sa abroad, mestiza, you could be dealing a foreigner. And again, malakas din dito yung mga foreigner, ano. So, kaway-kaway naman dyan na nakatira sa ibang bansa or sa mga kabayan ko na mahilig sa foreigner, ano. Yeah, so, yeah, ala K-pop, maybe you are dealing with a Asian or like a Chinese, no? Or sabihin na lang natin na yung style niya, no, na baka ala K-pop or mahilig sa K-pop style. May baril, again, nasabi ko na kanina, nagtatrabaho sa gobyerno, sundalo, police, or something like that, or security guard. May sense of humor, joker, no, palabiro, may tattoo, maliit pa sa'yo. Maybe there's like yung ano ninyo, yung height ninyo, may difference. Beautician, business, negosyante siguro tong taong ito or business-minded. Cook, chef, may ari siguro to ng restaurant or mahilig magluto. Makeup artist, again, nasabi ko na dito rin, yeah, paulit-ulit yata yung makeup artist natin dito or beautician. Alright, siguro mahilig itong taong ito sa magpapaganda or makeup artist, something like that, no? Or magaling talaga siyang mag-ano ng sarili niya. Yeah, like a stylist, no? So, malihim, maparaan. Itong taong ito ay malihim kasi meron tayo itong anti-social. So, hindi siya mahilig makipaghalubilo sa mga tao or siguro mahiyain lang talaga siya, no? Mas piliin ng taong ito na sa bahay lang, maybe talking to you, or I'm also getting like nahihiyang kausapin ka. Alright? Maparaan, madiskarte,
dalawa dito, mas madiskarte. So, confirm, madiskarte itong taong ito. Mahilig sa matangos ang ilong. Yeah, mahilig sa magaganda yung ilong. So, you could be dealing a foreigner. Lalong-lalo ng mga Pilipina, no? Mahilig talaga tayo sa mga matangos ang ilong. And, makisig. Meron naman tayo itong mabunganga. You could be dealing with a person na mabunganga. This could be your boss. I'm also getting like a boss energy dito. Mabunganga. Lagi na lang nagtatalak. Or this could be like I'm getting like a kasamahan mo or kasambahay. I don't know who's this person na maingay. May katamaran. Antisocial. Malaki ang tainga. Matangos ang ilong. Mahaba ang buhok. So, yeah. So, ito siguro yung mga nagdi-describe sa person na may nalalaman tungkol sa iyo. So, just take what resonates for you here. This could be the person na iniisip mo ngayon, or this could be the person na ka-deal mo ngayon or before. No? So, alamin pa natin. Okay. Who is this person? Spirit guide angels. Kaano-ano ng person na ito ang ating collective? Kaano-ano? Okay, family. I'm also getting like family and ex. This could be your ex-family member or an ex-husband, ex-wife, or okay, or siguro an ex-family member. Kasi this is Ten of Cups related sa family. And I'm also getting like ex-family member or husband, wife, or ex-husband or ex-wife. And this is also related sa iyong current partner. If you are currently married or in a relationship, no? Kasi meron naman na may mga anak na pero hindi pa kasado. Okay? Who else? Kaano-ano pa? Spirit guide angels, kaano-ano pa itong tao ng ating collective na may nalalaman siya sa ating mga collective? Kaano-ano? Okay? This could be the person na hindi mo kausap. Alright? Yeah, you're not talking about this, you guys are, wala kayong communication, no communication with this person, or siguro kaaway mo to, or hindi kayo, I don't know, something about na hindi talaga kayo close, walang close bond, or wala ng communication, like again, merong ex, kasi walang communication din ito eh. Para bang, may nag-cut off dito. Maybe this person cut you off, kaya nang malaman niya ang tungkol sa'yo, or this could be you, vice versa. Again, guys, minsan nakakalituman dahil ito ay collective reading, hindi lang ito para sa isang tao, para ito sa tao na makakaresonate dito. Alright? Kasi meron ditong situation na ikaw ang nag-cut off sa kanya, meron naman na siya din ang nag-cut off sa'yo. Meron may ghosting na nangyari dito sa inyo. Kaya walang pag-uusap or walang communication. Or this could be tungkol, itong cut off, no? Or siguro breakup situation or ex, walang pag-uusap dahil sa nalalaman tungkol sa iyo. Related siguro ito tungkol sa nalalaman niya tungkol sa iyo. Alright, ano pa? Ano pa? Kano-ano ng ating collective ang taong ito nang may nalaman siya sa ating mga collective. Kano-ano niya. Alright. The Sun. Okay, the Sun is about like happiness. Ito yung it could be related sa anak ninyo, kung may anak kayo. Happiness. Sino ba yung nagbibigay saya sa inyo? No? Sino ba yung nagbibigay ng ligaya sa inyo? This is the person, no? Or this could be something na pagbubuntis, or related sa pagbubuntis, or related siguro to na may anak ka na. Alright? Yeah, this could be the person na nang malaman na niya tungkol sa iyo, may pamilya na pala si collective, may asawa na pala si collective, may anak na pala si collective. Alright? Okay. Or this could be related din sa anak ninyo na manalaman tungkol sa inyo. Alright. So, alamin pa natin. Spirit guide angels, ano ang nalaman ng taong ito sa ating mga collective? Tungkol saan? Ano ang nalaman ng taong ito sa ating mga collective? Tungkol saan? Okay, love. Nalaman ng taong ito na mahal mo siya. Na over, something about indulging or like seductive or kaya siguro meron kasi dito completion asawa ninyo, no? Asawa ninyo. So, nang malaman niya na in love ka pala sa kanya, o may nakuha akong another information, mamaya na yan.
Unahin ko muna ito. Nang malaman niya na in love ka pala sa kanya, confirm na mahal mo pala siya. Okay? Kaya ikaw ang pinili niya. Kaya binuo niya itong pamilya ninyo. Kaya naging kayo, especially if you are currently happily married. Kung ikaw ay may partner na, masaya ka sa partner mo ngayon, happy married, this is you about your person right now. Na alam niya na mahal mo siya. And you brought happiness, you complete this person. Ikaw ang nagbibigay ng pagiging kumpleto, no, sa buhay niya. Kinukumpleto mo ang buhay niya, something like that. So, yeah, happy married and happy family. Yeah, love, overflowing joy, and you deserve this. I'm hearing like you deserve this. And meron naman dito na may nahuli. Alright? Ito yung second energy na kukuha ko na may nahuli. Huli na ang lahat. Nang malaman niya na mahal mo pala siya, siguro this was about noon. No? Kasi meron itong huli na. Huli na dahil maybe this person already married. Kasi meron ditong committed na. No? This person realize na sana ikaw pala ang pinili niya. Sana naging kayo pala. Kasi meron din dito na huli na. This person realize na in love pala siya sa'yo. And na-realize niya rin na, or siguro may narinig siya, or reminiscing from the past na mahal niyo yung isa't isa, and may nagsisisi dito. Kung pwede nga lang ibalik yung nakaraan, di sana'y kayo na ito, happy family. Kasi meron ditong ex. Alright? An ex-partner, ex-lover na nagsisisi na nang malaman niya na mahal mo pala siya noon, di sana ikaw pala dapat ang pinakasalan niya. Okay? I'm getting like, iniyakan ka ng taong ito. Meron tong grabe ang pagsusumamo sa'yo, pagsisisi. Wow. Okay. Ano pa? Spirit guide angels? Siguro ikaw ngayon ay happy na sa iba. And this person, pinagsisihan niya ito noon. Or siguro hanggang ngayon nagsisisi siya. Dahil, di sana ikaw dapat pala ang pinili niya. I don't know what happened to you guys. And please share your comment now kung ikaw itong about the situation or any of the situation. Nakakatuwa pong malaman, no, yung mga situation ninyo. Okay. Kasi meron itong minamanifest ka niya. Minamanifest ka niya or siguro napapanaginipan ka ng taong ito. This person is like, parang meron kasi ditong daydreaming about you kahit na wala na, no? Walang communication or it's just parang hanggang ano na lang siya reminiscing from the past, thinking about you or daydreaming na sana ay nagkaroon kayo ng mga anak. What if? May mga what if din siya But again, it's too late kasi meron na ditong committed. This could be you committed or this person could be already committed or both of you, no? Baka parehas na kayong committed na. So, hanggang ano na lang siya, yeah, imagination na lang. But, yeah, malaking pagsisisi ito ng taong ito. So, ano pa? Ano pang nalaman ng taong ito sa ating mga collective na realize or anong nalaman niya tungkol sa ating mga collective? Ano pa? Spirit team angels? I'm also getting like, nang malaman ng taong ito na psychic ka, very specific, okay? Nang malaman ng taong ito na psychic ka or may psychic power or manghuhula, tarot reader or something about like a psychic power, manggagamot, para bang hindi, natakot siya. Meron itong natatakot. May natakot sa'yo and para bang bigla na lang hindi kanya kinakausap or ayaw kanyang kausapin. Kasi this person is afraid. Kasi meron dito natatakot sa iyong kapangyarihan o how you do. Maybe you do some witchcraft or something like that. Ganun talaga, no? May mga tao na hindi maintindihan yung mga psychic, yung mga manghuhula or sabihin natin na manggagamot ka or yeah,
meron talaga, again guys, hindi naman natin mabiblame sila, no? Kasi meron naman din kasi na, kahit na may mga psychic, may mga good and bad, meron naman mga psychic dyan na ginagamit ang kapangyarihan na bigay ng Panginoon sa atin, no? Ginagamit ng ibang psychic dyan sa magandang paraan, no? Sa mga kapwa natin, meron naman dito na they started doing some black magic. So, yeah. Kaya siguro itong taong ito ay um, natatakot, no? Natatakot na kausapin ka or lapitan ka nang malaman niya na ganito ka, may psychic power ka pala, no? Alright, so ano pa? Tell me more, Spirit Team Angels. Ano pa ang nalaman ng taong ito sa ating mga collective? One more. Okay, 8 of Cups. Alright, so this could be about na may nalaman, maybe this person find out you are in a relationship. Nang malaman niya na may karelasyon ka na, umalis na siya. Okay, hindi na pala available si collective. Okay, masaya na pala siya. Sweet pala sila. No? Meron dito na siguro katrabaho mo siya. Kasi nabivision ko yung katrabaho mo na, I don't know, may kasamahan ka siguro na sweet kayo. Para bang nagtatago siya. Nahiya. Maybe this is the person na mahiyain. No? Lalong-lalo na kung ikaw sinusundo ng partner mo, or lalong-lalo na may nalaman siya tungkol sa iyo at ng partner mo, nahiya siya. So, tumatalikod na lang siya, or para bang nahiya siya na may feelings pala siya sa'yo. Kaya lang, taken ka na pala. Or in a relationship ka na pala, hindi ka na pala pwede. So, yeah, this is the person na mahiyain or antisocial, or alam niya na you are already in a relationship, committed ka na. Meron naman dito na siguro iniwan mo siya. This could be a third party, kasi meron itong may nalaman eh. This could be you kasi mixed energy eh. This could be you or this person na nang malaman ng taong ito na sabihin natin ka-partner mo, kaya siguro nagkaroon ng I don't know, ghosting, or walang pag-uusap, or nakipag-break sa iyo dahil nalaman niya na may kalaguyo ka pala or may iba ka palang ka-fling-fling. You know what I mean? Or siguro pagsiselos. Maybe you are dealing with a person na napakasiloso. Kaya ayaw ka niyang kausapin. Kaya para bang, okay, kung doon siya masaya, okay, may iba pala siya, okay, doon ka na. Parang ganun na siya. Tumalikod na siya. Parang enough na sa kanya yung nakikita niya o nalalaman niya. Yun ang reaksyon niya. So, tumalikod na siya. Okay, let go. Move on na. May iba ka naman pala. Or this could be you. Kasi meron ditong third party situation eh. Or meron ditong nahuli. Alright? Okay. And I'm also getting like, this could be also a family member na, or anak. I'm getting like anak. No? Sabihin natin na kung may anak ka, pag nakikita ng anak mo na magkasama kayo ng partner mo, pahabol lang ha, makita kayo, or this could be you na anak na nanood dito, makita mo yung nanay tatay mo na naglambingan, nahihiya ka, pero deep down, natutuwa ka na masayang-masaya sila pareho. And this how the kids, the children, no, na mararamdaman nila pag nakita nila yung nanay tatay nila na naghahalikan o nagyayakapan, naglalambingan, patalikod or iniiwan ka na lang sa ere ng partner mo. Kasi nahihiya siya na marinig yung usapan ninyo, no, yung paglalambingan ninyo. Like again, mahihiyain itong anak mo, or deep down masaya naman siya. No, masaya naman siya kung saan ka masaya. Lalong-lalo na kasama mo ang iyong partner, husband or wife, something like that. So, pahabol ito, no. Kasi this is about talking, we have here a children or anak, no. A bundle of joy of yours. Alright, so ano pa? So, those are also the reaction, at ito yun naman yung nararamdaman niya nang malaman itong sitwasyon na ito, yung tungkol sa iyo. Ano naman itong feeling or advice ng universe tungkol sa iyo? Okay, Spirit, can just advise about this person sa ating mga collective.
So we have here honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So guys, enjoy the life together. Enjoy while young, no? Mag-enjoy kayo and magagala-gala kayo ng kapartner mo kung saan kayo pupunta. At kung gusto niyo mag-travel, kung may magta-travel dito, enjoy guys. Congratulations and good luck at mag-ingat kay pareho. And again, enjoyin nyo ang buhay, no? Enjoy yung habang magkasama kayo, habang malakas pang inyong katawan. So, yes or no na tayo mga kapatid. Alright. Pause niyo muna itong reading na ito and then magtanong kayo ng isang katanungan and the answer will be yes or no. Okay, ready? So, we have here, no, isolation. Siguro kailangan nyo munang magpahinga, manahimik, or maybe you are feeling trapped right now, emotionally, mentally, or physically, feeling trapped, restricted, back into a corner, hands tied, victimized. Maybe ikaw siguro tong feeling victim, paralyzed by fear, terror, and anxiety, feeling pressure, hopeless, helpless, powerless, silence, crisis. So, yeah, again guys, kailangan talaga magtipid-tipid kung if you are into the crisis, no? Kung nakakaramdam ka na hirap ngayon financially, mag-ipon na muna. Piliin nyo munang sa bahay na muna, wag mo nang magagala-gala. Iwasan na muna magagala-gala. Especially sa sitwasyon mo ngayon na hirap ka financially. Especially mentally, I don't know, psychically, emotions, maybe you are dealing with your emotional baggage, guys. Maybe you need to go siguro isolate muna, no, o magpapakalayo muna kayo sa environment na maingay or nagbibigay ng problema sa inyo, or siguro kailangan mo na take a break, no, magbakasyon muna. Yeah, magbakasyon muna, parang honeymoon yeah, or siguro it's time to enjoy with your partner or whoever na kasama nyo ngayon. Maglalabas-labas muna kayo para mawala itong mga, I don't know, anxiety or jealousy. Siguro someone here very specific, no? Feeling trapped, jealous, or nagsiselos, or may pinagsisilosan, kaya siguro walang oras, and maybe this is the right time for you na lumabas kayo ng partner ninyo, or kausapin yung partner ninyo na makipag-date or something na to create another time together, bonding, no? Bonding with the family, bonding with your siguro anak, or bonding with your partner. Alright? So hanggang dito na mga kapatid. Sana mag-ingat kayo palagi, and again, wag niyong kalimutang manalangin, no? Despite everything na mga problema, isolation, feeling trapped, problematic, financially problem, guys, manalangin kayo palagi at magtipid-tipid din pag may time. And I love you guys, and believe in God, believe in yourself, and believe in miracle. Continue in manifesting and affirmation. I love you, and I hope to see you guys in my next reading. Bye!